Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 14, 2026, Martes ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 7 verses 1 to 9. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Uzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, "Isama mo ang iyong anak na si Seir-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, umanda ka, umanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin. Papaghariin natin doon ang anak ni Tabil. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco, na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula pa rin dito sa Baguio City kung saan napapaligiran ako ng mga bamboo, mga kawayan. Ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay para sa araw na ito, kung saan napapatuloy tayo sa pagbabasa ng pahayag ni Propeta Isaías, at dito nga ay kanyang ipinapahayag kay Haring Akas, na siya ay maghanda at siya ay tutulungan ng Panginoon laban dito sa Assyria at sa iba pa na nais na lumusob at manakot sa kanila. Pinalalakas ni Propeta Isaías ang kanyang loob sa pamamagitan ng mensahe mula sa Panginoon na sinasabi nga na siya ay hindi mapapahamak kung siya ay mananatiling tapat at nananalig sa Diyos. At yun naman lagi ang pinaka-importante, lalo tigit sa mga leader, mga pinuno ng bawat hari, na huwag makakalimot na ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang lakas ay hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa tulong ng Panginoon, ang nag-iisang Diyos na tagapagtanggol. Ganon din nawa sa atin, kung sino man sa atin ang nabigyan ng responsibilidad na maging pinuno, mamuno, lagi natin pakakatandaan na napakahalaga na taglayin ang pananalig sa Panginoong Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.